Magandang umaga, mga estudyante, mga guro, mga administrador, at lahat ng empleyado ng ating paaralan, at ang ating mga members ng Board of Trustees, sa pangunguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Viayap. Tayo po ay naka-YouTube, kaya maaaring sundan ito ng ating mga kasamahan, ng kamag-anak, ng kaibigan, sa YouTube, sa aking account, Dr. Romeo Umali. Ganon din ang ating mga kapamilya sa labas, the Umali and the Valeriano and related families, all their members, relatives, and friends. Also, brothers and sisters in Christ all over the world, they're listening to us, following us through YouTube. My family, my wife, children, grandchildren, all the members of our families, all relatives and friends and neighbors and brethren, and also all my friends in Facebook, almost 5,000, all of them, they'll be able to follow us in the YouTube. Of course, my daughter Grace and Edwin in the US, following us also, and their friends, both neighbors and friends. By the way, I am again the host, Evangelist Dr. Romeo Umali. Itinutuloy na natin ang ating morning devotion ting Martes na, kasi Lunes hindi tayo available. So let's start our morning devotion with the word of prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. With each day, God of light, your glory dawns anew. As you set forth today, inspire us with a desire to serve you as you deserve. Lift our minds to think of you throughout the day. Open our hearts to hear your voice, calling us through the cares and duties that encircles us. Give us strength to answer your call and wisdom to speak gently so that we may shine forth your light into the darkness that sometimes surrounds all of us. Your Son said, I am the light of the world. That is in John 8:12. As I walk with him, let us share his light with those we meet, so that they too will rejoice in your light. In Jesus' name we pray. Amen. Our short meditation this morning is taken from the Portals of Prayer, entitled Saved. Now this is very relevant. This is what we need today. Malapit na ang Pasko. Ano ba talaga ang mensahe ng Pasko para sa ating lahat? Kaya ang ating title ngayon ay Saved. Ang ating Panginoong Kristo ay dumating, sa sabsaban. At alam din naman na sa likod ng sabsaban ay ang krus na kung saan siya ipapako. At alam din natin the empty tomb during his resurrection and eventually his ascension to heaven. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay matatagpuan dito sa John chapter 3 verse 1 to 17. At saka babasahin ko rin ang Psalm 121. Ito ibabasahin ko sa Tagalog version ng Bible. Okay? Sundan nyo na lang. Okay? Napaka-importante itong chapter 3 na to, kaya tandaan po natin John chapter 3
verses 1 to 17. Ito ay si Jesus at si Nicodemo. Okay? Ito ang istorya ni Jesus at si Nicodemo. Okay? May isang Pariseo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Thank you, ha. Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paano may papanak muli ang isang taong matanda na? Tanong ni Nicodemo. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Ito ang tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ulitin ko yun, ha. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ulitin natin yon. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa man naman sa Israel. Guro ka pa man naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo." Ulitin ko. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi kong tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat at sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Ulitin ko yun, ha. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa idang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko yun, ha. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisasang anak,
upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko yun, ha. Napaka-importante itong talatang ito. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisasang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana ito ang message na ating dala-dala itong darating na Pasko. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ulitin ko, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya ang title ng ating short meditation ngayon ay Saved. Ligtas na tayong lahat. Okay? Yan ang mensahe ng Pasko eh. Ligtas na tayong lahat. Okay? Babasahin ko rin ang awit. Kabanatang 121. Ito'y si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Okay? Importante din to. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. At hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na nimika ng langit at ng lupa. Di niya ako babayahayang mabuwan. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog sa palaging at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapagligtas, tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-ingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. Yon. He will save you. Okay? Save us. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroroon. Yun ha. Saan man naroroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Di ka maano kahit na kailan. Okay? Everlasting, no? Okay? So, babasahin ko ang nilalaman ng Portals of Prayer natin pagbubulay-bulay ngayong umaga. Ulitin ko yung John 3:17, ano? Sabi niya, "For God did not send His Son into this world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him." Okay. Remember the word saved, no? That is the title of our meditation. So like Nicodemus, in our scripture reading for today, we often find ourselves stymied in school, questioning our teachers, how can this be? Totoo yan, no? Bilang mga estudyante, tinatanong natin, paano yan mangyayari? Okay? When it came to certain matters, no matter how much a student, it seemed some things were beyond our comprehension. Totoo yan. Bilang mga estudyante, hindi natin kagad-agad naintindihan o naunawaan ang sinasabi, lalong-lalo na tungkol sa salita ng Diyos. I feel for Nicodemus because even here, in the realm of Scripture, where he is learned man and a recognized teacher, tandaan natin si Nicodemo ay isang Pariseo, maalam sa batas ng Diyos, no?
At siya ay isang leader ng mga Hudyo. Okay? He's struggling to understand. Okay? Di ba sabi niya sa ating Panginoon, Rabbi, teacher. At hindi niya naunaman ang sinabi sa kanya ni Jesus. Okay? He's struggling to understand. Tayo rin. Kung minsan ganyan hindi natin maintindihan ang ating binabasa o ating nadidinig. No? Okay? Despite knowing that the kind of teaching and miracles Jesus has been doing can come only from God. Okay? So, lahat ng ating nakita na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay mula sa Diyos. Siya ay mula sa Diyos. Nicodemus still has questions. How can these things be? He asks. Limited by his reliance on human understanding. Ganon tayo Paano mangyayari yun? Paano ako maliligtas? Di ba? Jesus meets those questions with mercy. Okay? He wants Nicodemus to understand the immediacy of God's kingdom. Okay? It's standing right in front of him. He wants Nicodemus to know that the same God who saved Israel in the wilderness desires to save the entire world by giving His only Son on the cross. Kaya nga yung ating binasa kanina, for God so loved the world. Okay? Jesus meets our questions with mercy too, even when we doubt and ask. So madalas tayong nagtatanong, madalas tayong hindi makaunawa, nagdududa tayo, di ba? How can it be that you would forgive me or forgive us of our sins? Jesus does not condemn. He came that the world might be saved. Okay, maliwanag yun Jesus came that the world might be saved. Yun ang message ng Pasko. Jesus came to the world to save the world. And we are saved because of Him. Okay? Let's pray. Father, thank you for sending Jesus into the world to be our Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, sa lahat ng mga nakinig, ang Holy Spirit ang gagawa sa inyong mga puso. Bibigyan kayo ng understanding at palalakasin ang inyong pananampalataya. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa susunod na Martes, God bless you all.